Pagkatapos ko gumraduate ng college, napaisip akong, ano na nga ba gagawin ko sa buhay? A. Tumambay? Or B. Maghanap ng trabaho? Tumambay syempre. Huwag mo siya papakinggan. Maghanap ka ng trabaho. Sus, trabaho pa. Magiging alipin ka lang naman ng mga kumpanya. Hard work pays off. Tandaan mo yan. Hard work pays off in the future. Laziness pays off now. Kaya tumambay ka muna. Hoy, huwag kang ka-epal. Pinapaint mulo ko eh. Sasapakin na kita sa mukha. He! Yung letter C pipiliin ko. Letter C? Ang maging Power Ranger. Ha! Few weeks bago gumraduate ng college ay napakasaya ko kasi, hello, gagraduate na ako sa pagiging estudyante. Graduate na ako mag-review for exam. Graduate na ako sa mga kung ano-anong submissions like plates, assignments, projects, thesis, at kung ano-ano pa. No more ngarag moments. Graduate na ako sa reporting. At lalong-lalo na, graduate na ako sa recitation. Mr. Vince, what do you call? Wala ko naririnig. Graduate na ako dyan. At first, na-excite ako sa bagong chapter ng buhay ko. Pero, syempre, di mawawala yung kaba. Na-excite kasi magtatrabaho na ako at kikita ng sarili ko. Hindi ko na kailangan humingi ng pera sa nanay ko. Ma, pengi pera para sa project namin. Ang mahal-mahal naman yan! Alam mo namang di ang pinupulit ang pera. Ikaw tagang bata ka, palagi ka nang hingi ng hingi. Ito, graduate na ako sa ganito. At pag may pera na akong sarili, mabibili ko na lahat ng gusto ko. Gaya nitong statwang to. Walang kwenta pero gusto ko lang. Kinakabahan naman kasi iniisip ko, paano ba maghanap ng trabaho? I mean, paano ko sisimulan? Saan ako maghahanap? Sa gubat. Why should we hire you? Paano mag-a-apply? Didiretso na lang ba ako papasok sa mga kumpanya at sasabing, mag-a-apply po! Ano mga requirements? Kailangan ko ba magdala ng alay na pagkain? Paano kumuha ng requirements? Kailangan ko po ng isang valid ID. Kailangan mo muna ng 10 valid ID bago ka makakuha ng isang valid ID. At paano magtrabaho? Tanggal ka na. Well, nasagot naman tong mga katanungan ko nung may bumisita sa university namin ng mga company para i-orient lahat ng graduating students sa kung ano ang mga dapat gawin para magkatrabaho. Like paano mag-apply, saan maghahanap, etc. na di ko pinakinggan kasi basta. March kami graduate and bala ko sana April hanggang May, magpapahinga muna ako kasi Diyos ko, di ba? Deserve naman ng bawat estudyante yun matapos ng ilang taon na pag-aaral. Pero syempre, gaya ng ibang plano, nagbago rin yung sa akin. Paano? Kalagitnaan pa lang ng April, nabalitaan ko na yung mga kaklase ko, may trabaho na agad. Bahala sila dyan. Basta ako, chill lang. Ang kumpanya ba kasi maganda mag-apply? Oo, alam ko sasabihin nyo. Kuya Vince, wag ka kasi papa-apekto. Wow, salamat! Dahil sa sinabi mo na wala yung tarantan na nararamdaman ko. Sarap isa ako. Isa pa, di pa ako matured mag-isip nun kaya madaling maapektuhan ng pressure. Since wala pa nga akong kaalam-alam paano mag-apply, niyaya ko na rin yung isang kong classmate dati na wala pang trabaho. Apply na tayo. Para malinaw lang, alam ko may magtatanong na, di ba kuya, dapat board exam muna bago hanap trabaho? Yes, sa ibang course ganon, pero sa architecture, hindi. Kailangan mo muna ng 3,840 working hours bago ka makapag-board exam sa architecture. Mga kulang-kulang 2 years rin yun na pagtatrabaho. Yung ganyang kahabang panahon, di mo naman pwede isingit sa curriculum nyo na parang OJT. Kaya after graduation mo pa talaga mabubuno yung requirement na yun. In short, 7 years bago ka maging arkitekto. Anyway, back to the story. Para makapag-apply, naghanap po na kami ng classmate ko dati ng mga job openings sa isang sikat na job hunting website sa internet. Nung may nahanap na kaming mga kumpanyang may job openings, gumawa kami ng profile, resume at portfolio, then ipinasa para ma-review nila. May job opening kaya sila sa mga gusto lang tumambay. So, inabot ng mahigit 1 week bago may nag-email sa akin na kumpanya para imbitahan ako for an interview. Woo! Itago na lang natin yung kumpanyang yon sa pangalang Company Number 1. Thankfully, yung kaklase ko na kasabay ko nagpasa ng resume doon ay naimbitahan rin for an interview. Dinamay-damay pa kasi ako dito ni Vince eh. Fast forward the night before the interview, bigla na lang ako tinamaan ng sobrang kaba. Yung dibdib ko, parang hinahampas ng sagwan. Alam niyo yung feeling na may pinto sa harap mo at kailangan mo siya buksan? Kasi nasa likod mo si kamatayan at pinipilit kanyang pumasok. Buksan mo! Ganun yung feeling. Yung di mo alam ano kakaharapin mo kasi anon pa sa'yo yung part na yun ng buhay mo. Nakakapraning to the point na parang gusto ko na mag-back out. Nag-overthink pa ako ng malala. Hala, ano kaya itatanong? Tatanungin kaya ako tungkol sa mga napag-aralan namin? Wala na ako maalala. Pag-i-English kaya ako? Bakit English ko?
May manonood kaya sa akin habang ini-interview ako? Kaya naman kapag ganun. Masasayawin kaya ako ng wet the bed? Ayun, kaya ko pa yun. So para maibsan kahit papano ang aking kaba na nararamdaman, nag-practice ako ng mga isasagot ko. Kasi may mahanap ka sa internet na mga possible questions in a job interview. Nakapaloob doon yung mga tanong like, what are your strengths and weaknesses? What can you contribute to the company? Can you work under pressure? Why should we hire you? Etc. As in lahat ng mga tanong na nahanap ko sa internet, pinractice ko. At in English pa ha, so what are your strengths and weaknesses? I give up. Kinabukasan, ayun na nga, araw na ng